Marites, happy Monday! 31 days to go before Christmas. Lunes, alam nyo na. Akala ko na sabihin. Happy lang tayo dahil nga happy na naman tayo dahil Monday. Marami na naman tayong chika at intriga. Pero bago yan, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong inaantok na Betapol Professor Abetabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecture, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Nakatawa tayo. Tignan mo yung outfit namin ni Rose para kami kakanta sa simbahan. At least sa simbahan. Tama ka na ron, no? Ito pasama niyo pa. Ay, actually, may pagkaano. Pero gray yan kaso hindi makikita. Hindi alam. Brown black din. Hindi alam ni Ambit yung mga kulay. Ay, Alam mo diba? naman yan. Ang nakikita lang niya kulay brown. Anong brown? Black pala nakikita ko. Wala na iba. Puro black yung nakikita mo? Akala ko nga green yung suot nyo. Oo O, layo And black. pero inaantok yung munggong kinain natin para may Oo, betsin. Hana. Yan na yan. Hindi ka Kasalanan. kumain Alat-alat. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. Okay, mga Marites. Ako lang na iba sa kanila. Ito na po. Ready na kayo. Ito na po. Isang linggong Chismis! Loisa Andalio at Ronnie Alonte engaged na. At may chikang buntis daw si Loisa. Yes, Prof. Ano yan? Marites Inaantok na nga. Pag buntis, inaantok talaga, no? Oo, siyempre. Parang ikaw, diba? Pag Lunes. Hindi, pag buntis, Di kaya may kinain ka na kinain ni Loisa? kinain ni Lois. Hindi Wait, may kinain ka ba na kinain ni Loisa? Oo naman. Mukhang. Diba? Kung kasi Confirm. laki naman ni Ronnie, no, hello. Anyway, yan ang pinag-usapan. So nakain nga. Tigilan mo nga ako. Inaantok ako, no? Kasi nga biglang nagpakita yung picture na yan na diamond bongga-bonggahan, ano, na. Yun naman. Di ba naalala nyo nung ni-report ko dito na sabi naman ni Ronnie, naghahanda na rin naman daw sila pero wala siyang inaamin. Basta sinabi lang niya na meron silang mga negosyo, meron silang Airbnb sa Tagaytay, tapos meron silang resort sa Zambales. Ang dami na negosyo, ha? So eto na nga ngayon, lumabas itong picture na pareho silang nakasuot ng mga kaimutan na yan at sinasabing engaged na nga sila. Pero may chikang dagdag kasi mukha nga daw nasa interesting stage na itong si Loisa. Nung nag-press ko naman nung Shake, Rattle, and Roll, di ba? Hindi naman. Ano ba siya? Siya? Ano si Loisa? Maaga kasi umalis. At tayo pala. Hindi ko kasi memorize ang mukha niya. Si Loisa? Ano ba si Loisa? Andun si Loisa, kahilera siya din na You should know, kahilera siya dapat ng mga... Nako, parang wala. Di mo natanong kung buntis. Hindi ko napansin. Sobrang dami. Ako nga hindi ko naalala kung Ang layo din kasi namin dahil Ketoy kasi siya, kasi ni Han. Sa Gateway ginawa. Hindi ko nga alam doon kung sino na doon si Ashley Ortega at saka si Isabel Ortega. Ano sila? Sila nasa dulo, sa unahan. Pero si Loisa hindi ko napansin. Parang wala siya. Andun siya, inintroduce siya ni... May baka kasi dahil nga. Ashley Ortega. Inintroduce siya ni Eric Jan. Dahil dyan sa balita. Baka umiiwas. Baka Siyempre. umalis. Hindi. Anyway, so diba? yun lang. So kung nasa interesting stage at mukhang seryoso naman sila sa kanila. 9 years na sila, ha? Kaya nga, hindi na nakakapagtaka kung sakali man. Oo, magtsuktsakan na, di ba? Nagtsuktsakan ba sa tingin mo? Paano mo Baka namang bubuntis? hindi. Paano mo, consenting adults naman sila, tumigil sila. Bakit naman si Edgar Allan tsaka si Shai Rami? Nakapag-tiis. Ilang years yon? Okay, Rose. Okay, Rose. Si Rose ang close niya. Ako, sobrang dahil alam nyo naman. Totoo talaga yun. Nawala, Ewan. Sabi. Look at my face. Di kaya na. Si Mr. Fu ang nakakaalam yan actually. Kung Mr. Fu. Alam mo yan, totoo ba yun o hindi? Naku, basta sa amin ni Edgar may nangyari. Charot! Baka naman hanggang ngayon wala pa rin. Ay, okay naman. Kasal na. So alam na, kung alamin na lang natin, hindi ko magsasalita nga. Kung magsasalita, hintayin natin Sasalita na yan. pakensyan, di ba?
Yun ang proof. Pag lumaki ang siya, malamang. Alam mo, Stable mag- naman na Kailangan sila. naman no? i-deny pa nila pag lumaki na yun siya, ano sabi, busog lang. magsitigil sila. Baka hindi pa nagkahalta, baka pwede ring nasa Hindi, kasi- first trimester pa lang. Minsan ganun May mga eh. ganon, di ba? Pag hindi mo tago nasasabihin hanggat hindi pa nakakalagpas dun sa... Yes. Minsan nga itatago hanggang sa 6 months po, Oo, 7 months. Hindi, Sinabi kasi ko pag nga first eh. try, kumbaga parang delikado pa sinasabi nila, mag-preempt, wag mo nang i-chika. By the way, si Loisa kasama sa sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins ng Regal enter sa Metro Manila Film Festival. Hindi ko alam kung anong episode siya doon. Ay, madre! Tama ba ako? Yung una, yung Pag madre, 1775. first episode yun. 1775. Aha. Yun. Taray. Yung pass o yung origin, ika nga. Okay, ito na balita naman natin si AC Bonifacio na aksidente. Hindi natuloy ang proyektong ginagawa. PhD. Yeah, supposed to. Balitaan ko rin yan. Yeah, supposed to be kasi meron siyang project sa Bangkok kung saan to isinushoot. Sayang nga kasi excited talaga siya dito at ang alam ko, nakapag-shoot na rin siya or nakapag-taping. Yun lang, nagkaroon siya ng freak accident sa motor. Alam mo na, maraming motor sa Thailand. Pero hindi kasi napaliwanag kung paano ba yung nangyari dun sa aksidente. Kung siya ba yung nagda-drive, kung siya ba yung Grabe, balot na balot. kung siya ba yung nakaangkas, o siya ba Baka yung naman sa tuktok. siya ba yung nasagasaan. Pero yung arms niya yung napuruhan, na fractured. Kaya ang alam ko, nilagyan pa ng steel, ng bakal. Oo. So, medyo matagal ang healing process, syempre. At saka, kahit na nakapag-shoot na siya, syempre, maapekton. Hindi naman po pwedeng Intayin siya. mag-shoot siya na, number one, hindi siya pwedeng hintayin dahil, siyempre, hindi talaga pwede. Yun. So, walang nagawa si AC at saka alam naman niya, tanggap naman niya na sabi niya nga, siguro daw, may reason din kung ba't nangyari yon na hindi na din siya matutuloy dun sa project muna. And sabi niya, okay naman daw siya, okay rin daw ang mental health niya. So, sana raw samahan siya sa kanyang healing journey, of course. Yun. Si Darren kasi ang parang BFF, parang mag-BFF talaga silang dalawa eh. Sino? Darren Espanto. Kaya sabi ni Darren, sabi niya, love you, parang gano'n, proud of you. Yan. Bakit ganyan naman? Ba't ganyan mga tingin sa akin? Baka ganun lang ako. Pero yung mata mo. Baga. Diba? Pika. Pero so, Ang daming question mark sa mata ko nakikita, Shadow. At sa get well soon, AC. Oo, get well. Kasi, syempre, mahirap Focus yan, no? Sakit niya. Di, tsaka nakita may fracture talaga, may x-ray. Oo, di Close ba? kayo Siyempre, ni- malaki project din yun, nawala rin sa Kaya kanya, nga di ba? Pero, Ah, syempre, pagka ganun, maisipin mo na lang, may dahilan, baka Alagaan mo na may kasi. kapalit yan na mas malaki. Di ba? Pagpapalit pa ni Darren. Okay. Kasi Siguro. Kasi best naman friend niya sila yun, di ba? Ito na, mga Marites, Ivana Alawi, no show sa SSR Evil Origins MediaCon. Siyempre, hinihintay siya ng mga media. Bakit? Yung time na yun. Kasi nga, yan, malaki ano yan. Malaki talaga, Malaki yan, Ano di siya, ba? parang Di ba all-star nasa- cast na yung yung media ko na yun. sila pa ni Richard yung Wala. kasama sa episode. Si Richard nandun. Doon sila sa future sila. Past, present, future yan eh. Grabe, ang daming Di ba? 2550 sila. Oo, di ba? Ay, Di ba? 2050. Halos, siyempre, ini-expect din sila makita, Teka lang, makausap. Kasi bihira makita si... Huwag mo alisin, nahanapin natin si Loisa, ha? Ayun! Nasaan? Nagsi-cellphone. Gaga! Si ano yan? Yung bakla? Yung nga yun. Sasagur. Wala siya, oh. Oo. Si Wala. Francine to. Hindi ko kilala. Yung Yun nasa likod Carla. ni Richard. Oh, Ah, Ramirez. I don't think si Loisa yan. Iba yan. Nagtatago yun para hindi maano. Hindi naman siguro. Oo. Ba't pupunta pa siya diyan kung magkataon? Oo, lang? Di ba? Kung pumunta ka. Oh, Nakakatawa yung nagpunta tapos Correct. Tatago, di ba? Tatago. Ito talaga wala. Kasi Kaya, baka matanong, di ba? Di ba ito? baka nabanggit lang siya. manilin yan. Ah. Baka binanggit lang Hindi siya siya ni... Banggit lang siya. Baka binanggit lang siya ni Eric Oo. na iba pa Ah, pa sa okay. mga cast. Maybe Eloisa, whoever. Ayan, oh, si close Richard, up. si Ah. Dustin, Hindi naman Close ito up. kumukha ni Richard, Loisa. Si oh. Arlene Mulak nga pala to. Oh, Itong so babae wala. naka-white Wala. sa likod ni ano. Hindi. Iba yan. Carla yan. Young star yan. Andun si Carla. Carla nasa Parang harap. ano yan, Regal Film Oo. Star, gano'n. Mm-mm. Yun. Ito si Dustin, ha? Oo. Yes. But anyway, kaya naman wala si Oh, baka Ivana yan. Alawi doon kasi naka-lock in shooting ba o taping siya sa isang project.
Kaya, hindi siya, kaya kata mo nag-video. Ay, wala na kasi kayo. Nagmandali kayong umalis. Kaya nag-video naman Kasi siya. nga, alam mo na. Ako din naman pero nag-video siya at doon binati niya yung mga press, syempre. At sinabi niya nga na naka-lock-in taping or shooting siya. Na naiintindihan naman, of course, nila Miss Rosel Monteverde. Yun. Pala. Oh, yeah. Kaya pala di nila alam nga pala. Ito na. Ito. Tsaka si Loisa wala pala doon. Oo. And after Ivana, ito naman si Richard Gutierrez. May patama sa mga contractors. Yun. Unahin mo muna ang bagong kay Manilin. Sana narinig nyo pa to, baka hindi na rin. Wala na. Ay, Grabe usual sila. naman yan, no? But anyway, tinanong kasi ang ilan sa mga cast, lalo na yung mga nasa unahan, kung anong horrific character ang gusto pa nilang magampanan. Like for example, si Ashley Ortega, ang sagot niya, gusto daw niya, malasad ako. Bakit? Kasi nga naman, wala nang effort. Pati mukha niya, di ba pakita? Dahil di ba yung buhok ni Sadako nakaganon lang, ganyan. So, nagtawanan dahil totoo nga naman, effort si Sadako. Tapos sabi naman ni Manilin Reynes, ang gusto niya ay character na possess. Kasi in real life daw, na experience na niya, hindi niya sinabing siya ang napossess. Maaaring isa sa pamilya nila, parang ganon, may napossess. So, na-witness niya to, pero sabi niya nga, at the end of the day, is still your faith and your love for your family pa rin ang mas mangingibabaw or ang siguro yung mananalo over that whatever evil or nag-possess na yon. Pero yun daw ang gusto niya magampanan na horrific character. Sa girl ni mo tinanong. Hindi, kasi ang tinanong lang ay nasa unahan. Yung nasa likod, hindi na. Oo. Sa bagay. Tapos, sino pa ba? Yung mga iba, syempre, gumanap na gusto nila yung mga tipong psychotic, yung mga ganyan. Psychotic nga ba? Tama ba? Yung psychopath, killer, mga ganyan. Then, nung si Richard na, sabi niya, ano nga ba? Something horrific? Maybe, contractor? So, tawa na ng lahat. So, even si Carla. So, sabi niya, joke lang po, ganyan. Pero, sabi nga, nag-butt in si Eric dyan. Sabi ni Eric, grabe, talagang galit na ang lahat. Kung magaganon, yun. So, sabi naman ni Richard, joke lang, pero gusto din daw niya magampanan ng role na possess ng isang evil or yung slashers, yung movie na slasher, and something like yung mga serial killer, ganyan. Yun. So, anyway, sila nga yung mga, katulad nga na sinabi natin kanina, sila yung mga cast ng Shake, Rattle, and Roll, Evil Origin, na mapapanood na ngayong 2025 Metro Manila Film Festival. Yun. Then, ang pagbabalik nila sa MMA. Exactly. Hindi ko na nga alam lost count na ako kung ilan na ang... Hindi na, tinanggal na nga yung number na. Dati may mga number. Oo, yes. Kasi parang 200 po na. Pero alam nyo ba, parang kahit yata sa ibang bansa, ito ang pinakahaba, pinakamaraming series na movie series. Dami editions. Mukha naman nga, no? Parang diba? yun. Sige. Ayan. Si Manilin, ayun, nakwento ko na rin kanina, nabanggit ko na in real life ay naka-experience siya ng Possession. Napopossess. Siyempre, hindi ganun, di biro yun to witness something like that. Yun. So, at sa mga hindi po nakakaalam, isang episode ni Manilin Reynes sa Shake, Rattle, and Roll na until now, at kahit yung mga co-stars niya ng mga bagets and all, yung pa rin ang naaalala. Pag sinabing SRR, which is Aswang. Si Aswang. Aswang ng Okay din Shake, Rattle, and Roll 2. Yan. Yung kasama niya sino nga ba? Res Cortez, na kahit daw umuwi siya ng bahay, ay parang natatakot pa rin siya at feeling niya, pinundan siya doon ni Res Cortez. Ana Roses. Noon din ba, Shake, Rattle, and Roll din? Yes, Shake, Rattle, and Roll. Nakakatakot din yun. Ako ang pinaka ko dyan yung Ako yung original. Ako original. Yung May Janice. Frigidaire ni Janice Develan at ni Herbert Bautista, tama ba? Yung Herbert Manananggal. Irma Alegre. Yun. Hindi adlaw. Anyway. Okay, ito after nung SRR, ito naman KMJS, gawin ng Lagim the Movie, hindi basta horror movie. At direktado, dayaw, at iba pa sinabing world class ang aurahan ng movie.
Yes, kasalukuyan ngayong ginaganap. Grand premiere night nitong gabi ng lagay. Ngayon. Ngayon ang premiere night. Ando doon, ano nga sabi nga ni Niyong, nandoon doon sina Miss Jessica, of course, sina Ding Dong Dante, si Jillian Ward. Sino pa ba yung next niya? Si Emma, si Roro, nandun. si Eman Pacquiao. At marami pang iba. So, ito nga, nung magsalita, nabasa natin dito na, kasi parang tinatanong, ano daw pinagkaiba, knowing na ito yung kauna-unahan nga ng GMA Pictures ng Jessica Soho na prinuduce. Tapos ang nagmag-release pa yung Sony Pictures. So sabi, siya kasi nga world class kasi ang mga tema dito hindi lang pang Pilipinas kundi pang iba-ibang lugar din. Kaya may appeal sa iba-iba na para-pareho din yung pinagdadaanan pagdating sa mga horror situation at mga stories. O yun. Kasi, so showing yan ngayong November 26 sa Wednesday. Yung Pochong kasi kakaiba naman yun. Miski galing yun sa isang Asian country. Malaysia yata. Malaysia. Pochong, di ba? Parang ano yung nandun sa Pochong. Tapos yung kasing Berbalang, parang yung, ano ba yun, yung sa mga buntis, di ba? Parang may... Yung mahabang dila. Oo, parang gano'n. Tik-tik, meron, tik-tik, meron gano'n. Tapos may sanib pang isa. Sanib nga para possession din. Oo, yung diba? Kay Jillian Ward na ano. So yun. Nag-a-appeal siya worldwide. Globally pala. O yun. Okay. November 26 po, showing yan na sa mga gusto ng matakot at masindak. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Sandara Park, overwhelmed sa naging karanasan sa Sultan Kudarat. Yes. Yeah. Ayan, sa kung tawagin nila ay Kalimudan Festival. Alam mo, napakabongga pala dyan, ano? Pag nagpa-festival, yan sa Sultan Kudarat, yan sa Kalimudan Festival. Actually, ilang gabi yan, isa na dun, I think unang gabi yata, kung hindi ako nagkakamali ang nag-open ng Kalimudan Festival na yung mga concert, yung SB19, na syempre, napakarami ding tao, at napanood nga yun ni Sandara habang nasa Korea siya, na parang feeling ko at that time pala mukha na pressure ang lola. Dahil nakita niya sobrang galing ng SB19. Tapos ang dami ng crowd talaga. So sabi niya, sana raw pag siya na, marami ding tao, sana marami ding manood para daw maipakita rin niya sa mga Team Korea, yung mga kasama niyang taga-Korea. Para syempre gusto niya ipagmalaki. And para natupad naman ang wish ni Sandara dahil sobrang naging pag-welcome sa kanya sa Sultan Kudarat. Ang naitala ay parang nasa 1 million, mahigit pa nga yata, yung crowd. Oo, ganun karami. May nagko-contest na hindi naman daw aabot ng ganon, pero hindi, kasi consider din nila yung mga, di ba, may mga bento doon, may mga boots doon. So parang may mga tao din doon kasi may mga LED siguro na mga nakakalat, ganyan. So, yun. So, sobrang bongga, sabi ni Sandara, nung after, hindi daw siya makatulog. Siguro naisip niya nangyari. She's very overwhelmed talaga and she's very thankful. Yun. So, maganda din siya pakapaniwala na after like 20 years or mahigit pa yata, alam pa rin ng mga tao yung kanya mga songs tulad ng In and Out, mga ano-ano. Basta yun, alam niyo na yung mga nag-hit songs niya dito. Even naman yung mga songs niya from Korea. Yan. And kaso meron ako narinig na grabe daw magpabongga yung Sultan Kudarat. Nang ganyan. Pero, parang sa GDP or something, isa sa pinakamahirap na probinsya ang Sultan Kudarat. Tapos may nag-explain naman na iba na baka daw kasi yun ang way nung kung sino mang mga politiko doon o naglilid ng province na para ipakita siguro sa lahat at sa mga turista na maganda safe naman itong aming lugar, baka ganon. Pero kung ganon man, okay lang naman yun. Pero sana rin, syempre, maganda rin na ma-address nila yung kung talagang actually, bongga yan. Nakarating na din kami. Sobrang kahirapan doon. Kaya lang mahirap puntahan kasi yung zigzag, yung
Pag ganun-ganon. Bongga, tapos, basta, anyway. Actually, si Mga Sandara, panahon yun. from Incheon, baba ng Manila, from Manila, pumunta ng Jensan, from Jensan, Yeah. to Sultan Sultan Kudarat. Kudarat. Pero nung time namin, medyo may sabog-sabog pang emotes. Anyway, bongga kasi nakita ko rin dyan yung mga beauty queens. Sina Oo, Catriona nakita ko yan. Gay. Marami nga, as in mga, Diba? Hindi, Ay, wala. wala si Atisa. as in mga Inano na, bongga pinupurpose talaga. time ng ano. Si Emma ba? Tigila. Oo. Hindi. Hindi, Nasa Miss Universe candidate na, Emma di ba? eh. Basta si basta si tatlo Catriona, sila. oo. Tama, may di ba? dalawang Puntahan pa rin ng tao. Pero grabe, alam mo sobrang sa artist pa lang na mga kinuha nila. Oo, SB19 lang. My goodness, doon pa lang, ilang milyon na yan. May budget talaga sila. Sandara Park na galing pa ng Oo, Korea, tama. ilang milyon yan. Hirap Ayun, sila. diba? So, congratulations. Congratulations. Ito naman. From Sandara Park, ito naman Ann Curtis kasama sa birthday IG photos ni Song Ye Ko. Tama ba ako? Song Haikyuu, ayun. Ayan. So, Haikyuu. Haikyuu. So, ano lang, nakakatuwa lang. Actually, hindi ko pa rin maintindihan at maunawaan. Pero baka meron tayong mga viewers na mas nakakaalam kung paano sila naging ganyan ka-close. Kasi ang alam ko, nakikita lang sila pag may mga fashion show o may mga event. Dati nga si Song Hye-kyo, ang talagang parang naka-interact niya dati, si Heart. Dahil I think pareho sila nag-endorse nung jewelry. Pero ngayon, parang iba yung closeness nila ni Ann. Parang more on personal. Pero mo like dito sa post ni Hye-kyo na nag-post siya ng yung mga collage ng kanyang mga pinasalamatan niya or yung, kumbaga, nagmamatoy sa kanya during her birthday. Kasama to, itong picture nila na to ni Ann. Tapos nag-comment naman si Ann na parang, syempre, binati niya si Song Hye-kyo at saka sinabi niya na namimiss niya and hope to, yun nga, magkita sila ulit. Ayan all catch up with this beauty for the most, ay, ito yung una nila. Ito yung unang, si Ann na nag-post nito. Hanggang sa nag-post si Song Hye-kyo ngayon lang na yung picture nila kasama doon. Diba? Parang personal yung closeness nila. Ang bongga ni Ann. Kasi alam mo naman ang mga Korean star, hindi naman yan din Hindi ganun ka. basta-bastang chumachami at Knowing you, di involved. ba? Oo. Hindi tayo basta-basta chumachami. Hindi tayo basta-basta Hindi pinunta chumachami. mo no weekend? Lee Chae-min! Weekend dalawa ni Irene. Oh di my ba? goodness. Medyo may hangover Oo, pa ako ni diba? Lee Chae-min. Okay, ito naman. Ito malungkot na balita mga Marites dahil nga ang veteran actor na si Dido de la Paz at ang multi-awarded film editor na Jess Navarro ay pumanaw na po mga Marites. Si Dido de la Paz, stage actor din yan at nakilala sa movies niya, ang Cinemalaya movie na Respeto. Ayan. Ito ang kilala sa showbiz. napapanood ko to. Si Jess Navarro, isang film editor na ilan sa mga ginawa niyang trabaho ay ang Oro Plata Mata, Batch 81, Kisap Mata. Mga Lino Braca, Mike De Leon yun. Mike De Leon. Lino Braca, Mike De Leon. Yung magaling na film editor yan. Siya po yung, siyempre, alam niyo may mundo ng editor pagbagawa ng pelikula. During those times, siya talagang nakatago sila. Talagang hirap sila mag-edit sa isang kwarto yun eh. Nakikita ko yung mga studio dati sa may... Ngayon, iba ng editing, di ba? Napaka... Bilis, di ba? Dito. Easy. Namatay nila June. Wala nga si Hindi na Kulo. sinabi mga kinamatay. Basta namatay na sila. Yun lang. Hindi ko na inalam, di ba? Para kung paano sila namatay. Pero may edad na sila. Syempre nakakalungkot din. Kumbaga Oo. parang end of an era ng mga... Kasi Yeah. sila yung mga batikan eh. Yung alam mong... Well, hindi putyo-putyo lang. Ganon. Condolences po sa mga Condolences naiwan. po naiwan. Ito, Roja o Roja? Roja. Roja. Number 1 sa Netflix. Pero acting ni Maymay Entrata, ino-okray. Grabe, Yes. umpisa pa lang yan. Ano to? Okay na agad. Actually, yan din ang reaksyon ng mga fans ni Maymay. Nabigyan niya naman ng chance. Chance, oo. Kakasimula pa lang. Pero Truth. malaking achievement na nag-number 1 sila kaagad. Kasi hindi naman lahat ng mga serye sa Netflix na Pinoy, yun lagi ang nag-number 1. So, syempre, congratulations muna sa bumubuo ng Roja. At sabi nga ng mga Celtic fans, kasama nga si Miss Eltic.
Sabi nga ng mga fans ni Maymay, oo, syempre pinagtatanggol nila. Siyempre, so, oo. una kasi simula lang. At pangalawa naman, hindi naman daw ibibigay kay Maymay yan kung hindi nakita ng produksyon na bagay sa kanya Nakakayanan ang niya. role. Oo. So, Luna. congratulations. Yun lang muna. Wag yun na muna masyadong okrayin si Husgahan. Oo. si Maymay. Sabi kayo. Kasi sinabi pa, para siyang version ni, sino to yung nasa linlang? Na Yun na nga din naisip ko. Sino to? Si Angie Angie Salvacion. Nasaan na yun? Andiyan pa rin siya. Singer-singer yun, di ba? Singer-singer. Sabing ganon, nako kung meron daw Angie Salvacion ng linlang, Aray si ko. Maymay daw Uy, malayo naman. Roha. Pero si Angie Salvacion, hindi naman siya bida dun sa Oo. Pero wait, hindi ko pa kasi napanood ang Roha. Ano ba yung role niya? Mag-umpisa pa lang. Seryoso ba siya? Ano ba? Hindi, may, Kasi parang, may pagkakikay pa din Oh, yun dun sa pala. nakita kong trailer. Kababata niya yung dalawang bida, si Kyla. Kasi magaling ano. naman si Maymay sa mga nakarangan ganun, niya. Nakikita ko oo. naman siya na carry naman niya yung mga, lalo na kung kikay role. Hindi naman Yes. masyadong kikay, pero at least medyo, Gawin mo. May very laman, upbeat. may- Oo, Kung pero- pulubi kaya ang role niya. Grabe yung pulubi. Ano nga siya doon? Parang children. chef. Mukha Chef nga. nga doon oo. eh. Chef So, nga siya chef doon. nga, di ba? Tapos nakalagay? parang may invasion ng mga anik. Ah. Ng mga pirata. Dyan. Alien? Hindi, mga mga masasamang loob, ganon. Mga evil. Oo, mga evil. Parang, kasi nga, di ba sa Mississippi Bay sila Mississippi Baby. Oh, ang alam ko, doon sila Yun yung nakita ko ayun ang trailer. location nila. Ewan ko kung hanggang ngayon doon pa Hindi rin. na, nagkaroon ng problema. Kinlose na ba ang Mississippi Hindi Bay? naman, Di pa pero naman. nagkaroon ng isa. Di pa naman. Hindi pa naman. Papunta ba tayo doon? Possible. Di ba, Pwede. Yeah, Oo, yeah. Mm. Siyempre. Parang umiiwas na muna daw. Yes. Ay, oo. Di ba? Okay. Ang layo din ang Di location ba? nila. Oo. Paolo Contis at pamilya ni Lian Paz magkasamang nanood ng Blackpink concert. Page 3. Yeah, nakakatuwa naman. Alam mo ako, lagi akong happy pag nakikita ko tong mga to na ganyan. Kasi nga, personally, nasubaybayan ko ang kanilang love story. Mula pa lang nung hindi pa sila magkasal, si Paolo at si Lian. Kinasal sila, nagkaroon ng anak, nagkahiwalay, and everything. Naging masalimukot din naman talaga ang relasyon ng dalawang yan for the longest time. And for the longest time din, si Paolo ay wala talagang in a way, hindi siya nakakonect sa kanyang dalawang anak na napakagaganda na sina Zonya at saka si Celine. Pero parang it all started din siguro nung si Lian, si John, naging Christian, naging born again, parang nag-open, unti-unti, nagkaroon ng pag-uusap. And nakikita naman natin, di ba, may mga posting na sila sa Cebu, nagpupunta si Paolo doon, nagkakabanding sila. And ngayon naman, base sa caption ni Lian, nag-thank you siya Nag-thank you siya kay Paolo. Thank you, Paolo Contis, for inviting us and sa time mo with us. So, parang si Pao nag-initiate nitong panunood nila ng Blackpink concert sa Bulacan, sa Philippine Arena. So, obviously, nag-fly in tong buong pamilya ni Lian, yung tatlo niyang girls at saka si John. At kung makikita natin yung mga pictures nila, video, makikita mo yung closeness na din ni Paolo at saka ni John Cabahug. Si Lian at si Pao para na din magkaibigan. So minsan, nakakatuwa lang yung akala mo imposibleng mangyayari, nangyayari ngayon. So, kumbaga positive lang and sana magtuloy-tuloy. Yan. Payat ni Paulo dyan, no? Oo. Payat siya ngayon, no? Pogi. Thank you pala kay Kaya, nag-donate, nagpakulay ng voucher. Kikay, si Kikay. Kikay, yun. London, di ba? Oh, London. Alala ko, kapitbahay okay. kong Kikay. Ito, Jimwell Pacquiao. May pa-face reveal ng bagong siyang na anak. At Lola Jinky proud. Correct. Very proud. Very proud. Hindi kasi, di ba may mga celebrities na choice nila na hindi kagad ipakita yung mukha ng kanilang baby. Kahit mag 1 year old na yan, mag 2 years old, talagang choice nila hindi ipakita. Oo, Maha Salvador. Huwag na tayong lumayo. Tsaka yung mga ibang Hollywood celebrities, ganon sila, di ba? Kahit sila, di ba, si Solen? Parang nung Hindi, si una. Solen naman medyo Pinakita open. na. Pero Oo. dati parang tinago. Baka nung rin. baby Nung pa talaga. But anyway, so eto, sila pinakita nila agad. At meron ngang post, syempre, si Lola Jinky, ang sabi niya, "Hello world, my Ganda name naman, is oh. Clara." Oh. Clara. At yung mga litrato na yan ay kuha daw sa bahay nila sa LA. Oh, Ganda ang bata. Ang tangos ng Tangos ilong. ng Correct. Correct. Tapos may mga post, tsaka syempre, ramdam mo talaga. Nag-improve yung Ha? long. Na-
Alam ko talaga siya dun sa nanalo. Ha? Sino? Oo. Si Miss Yung Miss Mexico. Kaya Yes. paglaruan Mamaya ninyo mamaya. pag-usapan natin. Oh, so Pag-usapan eto na. natin, So si Jinky, syempre very proud talaga siya. Pinapakita pa niya yung nagsha-shopping siya ng mga baby dress para doon sa kanyang apo, first apo. Kaya syempre joke nung mga netizens na kung baka as young as that sanggol, meron ng mga luxury, Birkin. Birkin na. brands na. Why not? Oh, why Naku, not? hindi naman ako magkataka kung ang mga outfit niyan, syempre branded. Lalo na oo. Lalo unang at apo. babae. At saka Oo, babae. Oo, babae pa. Oh, so yun, congratulations. Congratulations, Oh, di ba? happy, good vibes lang. May bagets na ang tangos ng ilong. Taray, unang apo yan, if ever, no? Correct. Ni Manny Pacquiao. Okay, mga Marites, ito na po ang latest sa real score sa marriage na Ria Tide at Sanjo Marudo. Anong latest, Petsy? Yes. Kasi nga, nagugulat din ako, kahit ako personally, may message sa akin nagkatanong kung hiwalay na daw ba si Ria at Aide at saka si Hindi si Sanjo. Hindi si Kasi Rian. nai-issue din Si si Rian at saka si Sam. Okay, Sam Berzosa. Talaga ba? Yes. Oh, talaga? Yes. Okay. So ngayon naman, pero ito kasi parang out of the Ano blue. ba? Parang out of the blue, Oo, biglang bakit may biglang? kumakalat na hiwalay na si Ria Taide at saka si Sanjo. So ako personally, may nag-message din sa akin, may nagtanong. Doon ko lang din, parang wala naman akong alam. Tapos nung araw pa na yon, nakita ko nag-post si Ria ng pinopromote niya yung movie ni Sanjo for Film Fest, yung Anne-Mary with Angelica. Sabi ko, pero nag-post naman siya. Di syempre, meron ka pa rin benefit of the doubt. Totoo kaya o hindi. Kasi alam mo naman sa atin, pag minsan may ganyang usok, di ba? May Bulong-bulungan, pinanggagalingan. Oo. So, tapos may mga chika-chika din sa ibang mga grupo ng press na parang yun nga daw, parang totoo daw, wala na daw, ganyan, hiwalay na. Ha? Parang wala pa yatang 1 year din yung baby nila. So what I did, tinawagan ko ang masasabing spokesperson talaga ng mga Atayde at PR publicist nila na ating kaibigan na si Chuk Gomez. So I asked Chuk, friend, ano ba? Ano totoo sa Ria at Sanjo? Diyos ko, hindi totoo. Walang katotohanan yan. Kasi daw may mga gumagawa, which is true din naman, sa Facebook, yung mga AI, di ba, na yung para iba talaga nakakapikon, magkaroon lang ng content, gagawa ng issue. Siyempre, ang mga Facebook user naman, i-view, o di ano na yon, engagement na, di ba? Pero sabi ni Chuk, sobrang walang katotohanan. Masasabi daw niya ng diretso, dahil siyempre nakakasama niya at alam niya, kahit na hindi siya nakatira daw sa bahay ng dalawa, ay ito daw yung issue na pwede niya sabihin na walang katotohanan, zero, ang any for a fact, walang. So yun. So sa lahat po ng mga nagkatanong about Ria and Z, mapumanatag na kayo. They are still together and okay sila. Ako naniniwala ako sa promo lang yun ng Mary. Ayun na. Baka nga. Nakakabit lang yun Oo. dun. Unless, agawin ni Chuk si Zanjo Ay, kay ano ba? Ria. Hindi, nagsimula lang Kaloka. lahat yung chismis na yan dun nga nung nagsimula yung promo nung Unmarried. Hindi, no. Wala naman ganun. Ay, Oo, no? Oo, Yung ba ikaw ba ang nagpaano niyan? Oo. Kaya Grabe. sa kanila, Diyos ko. Ay. Doon nagsimula. Sure Okay ka na. ba? Oo. Basta wala pong katotohanan yon. And Isama happy rin pala sila. sa pelikula si Solen Yusa. Talaga? Saan meron? saan meron. Bongga. Pati yung nanay ni Catherine Bernardo yata, di ba? Co-producer siya. Umappear. Parang meron yatang appearance. Ang pagkapanood ko sa ano, Or si Katrina may appearance. di ko alam. Parang may ganun eh. Panoorin ko sa sa screening. Ay, taray. Sama kami Ako. Ay, Right. plado. Okay, Dito! mga kamarites, ito na ba ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At syempre po sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi ninyo yung pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7. Sure na sure, solve po kayo dito. Ugbo 24/7! Ibalita po natin siyempre ang mga ugbo. Mga ugbo. Tapos lang na Miss Universe
2025. Ito, at si Atisa Manalo, third runner-up sa Miss Universe Ugbomo, Mr. Fu. Correct. O di medyo delayed reaction tayo dahil ngayon lang naman tayo umere. Oo. Pero of course, i-congratulate natin si Atisa Manalo bilang third runner-up ng Miss Universe. Pero syempre, alam naman natin na maraming hindi nagustuhan ang resulta ng Miss Universe pageant dahil kahit si Kitang-kita naman kasi. oo, kahit si yung sino to? Si wait, si Isa sa mga hurado. hindi, may mga nagsabi na okay, posible na hindi niya makuha yung corona talaga, pero mas mataas na ranking Ang dapat. para sa kanya. Pero ako, syempre mas gusto ko sa kanya yung corona. Kaya marami talagang nagulat na ines nung si Miss Mexico ang nagwagi. Nakita naman natin, tapos may mga lumabas na mga scandal. First time nakakita ng gano'n, Oo. talaga. Correct. Abang kinukoronahan pala. True. Kahit yung si Shams yung Subsub pala yung nasa isip ko kasi 'di ba part din siya ng group ng Miss Universe kanina Philippines. Sabi niya na siya, nagulat siya, speechless siya. No? Kasi nung paglabas, in-interview siya, sabi nga niya na para sa kanya, mas mataas na rango o mas mataas na place ang makuha dapat ni Atisa. Tapos, syempre alam naman natin na si Atisa, 18 years na siyang nasa pageantry. So, pinakita nga yung history niya kung saan-saan siya sumali. Iba-iba na yung itsura niya. 10 years old siya nag-start, ha? Oo, tapos may mga may mga makikita mo yung improvement talaga, tsaka yung paiba-iba ng estilo niya bawat pagsali niya doon sa mga pageant na sinalihan niya. Tapos, sabi nga niya sa kanyang post, after 18 years, I have finally arrived at my ultimate destination, that is to represent the Philippines in the Miss Universe stage. My pageant journey may end, but the work continues. Let's continue fighting for what we want, a better Philippines and a better universe. Yan ang kanyang social media post noong November 23. Supposedly, uuwi na siya noong Sunday, pero Oo biglang nga, na-cancel. delay. Bakit? announcement Na-delay. on a later date Na-delay, now because of some adjustments. So, hindi pa rin siya nakakauwi ngayon, ano? Walang alam kung Parang hindi pa. Yun oh. nga, wala Joke pang nga yung invite. iba kasi baka daw. Kasi meron siyang Ano? ano pa to? Pagsalubong. Oo, Kaya welcome sinabi- homecoming. Sabing gano'n, baka daw biglang magbago ng desisyon. Aha! Mag-iba mang placement. Tapos ultimo yung host na si Steve, sinabi baka daw pabaliktad yung Oo, kasi announcement Actually, niya. ang daming ganun na Oo, nagpo-post. daming- oo. Na baka daw nagkamali ng pagbasa, pero pabaligtad. Tapos, kaya itong si Steve, yung host, pinakita niya sa social media post niya din na eto yung binasa ko. Tapos, ang doon, nakakatawa doon, wala sa pagkakatanda ko, wala na doon yung pangalan ng first runner-up. si Thailand. Si Thailand. Para nga naman, hindi na magkamali. So, ang nakalagay na pangalan doon is yung Miss Universe na nakalagay Mexico, para kapag in-announce, pag umalis na si Thailand, yung first runner-up, Matik kokoronahan, na yan. Si Mexico. tsaka mo na lang sasabihin na, si First ating runner-up. Thailand ang first runner-up. Pero alam mo, hindi naman sa among them, talagang si Atisa Atisa. ang parang outstanding. Correct. Regal na regal. Ang gumawa Beauty ng queen gown ang niya, tsaka yan talaga ang Pati gusto yung niya. gown niya, ang bagay. Bagay. ng pang Although mas maganda sa pictorial, dun sa stage, parang medyo iba yung effect niya. Una, hindi ko masyado na-appreciate, pero parang nung nakita ko yung pictorial nung gown, ang ganda kasi parang gusto talaga daw ni Atisa yung parang ultra thin fabric na mag-flowing. Na yun naman ang na-achieve. na-achieve. Oo, yun Correct. na-achieve. Na ang gumawa niyan ay si Val Taguba. Val Yan, Taguba. congratulations naman. Kasi parang, hindi naman ako eksperto sa Miss Pero Universe. magaling. Pero parang ngayon lang ako nakakita ng ganyang ka-flowing na Nag-gown. Gown. may mga Long evening gown. may mga parang pak. Tapos, nanalo din siya, I think, nanalo siya, ng Best National Costume na ang gumawa naman ay si Mac Tumang. Ayan. Yeah. Congratulations. Siyempre, ang malakas na kalaban dun sa Corona. Stay. Eto. Cote d'Ivoire. Oo, si Cote Ivory Cote Coast d'Ivoire. pala. Sige yun. nga. Ivory Coast. Ivory Coast. Cote d'Ivoire. d'Ivoire. Oo. Siya kasi, Diba? siya yung pinaka pwedeng, kung hindi man daw si Atisa makakuha ng Kung base Corona. dun sa huli. Base kasi yan sa question and answer. Actually kasi yung nangyari, parang hindi talaga nasunod yung format na sinasabi na sa top 5,
kukuha na ng top 3. Di ba tinuloy-tuloy nila naging 2 round yung question and answer. Back to back Na yung kung Q&A. tutusin, kung doon sa top 5 pa lang, maliligwak na talaga dapat si Thailand tsaka si Mexico. Dahil matitira si Cote d'Ivoire, si Philippines, saka si Venezuela. Kaya nituloy maiwasan na sinasabi na ano ba, Show. pre-selected na yung Yung 30 na winners. nauna, yeah. Meron pa akong nakita yung parang lumapit sa kanya si Emma. Baka nga ito rin eh. Sinabi niya Mukha naman. inilabang kote. Parang inilabang kote. Hindi ko alam kung yun talaga yung sinabi, pero yun yung nasa caption na nabasa ko. Sabi parang naliprid nila o medyo narinig yung sinabi ni Atisa na inilabang kote. Parang gano'n. Pero alam mo, not for anything, every year naman halos ang Pinoy masyadong passionate at talagang ganyan na Invested. mga, sabi nga, lagi tayong may term na either dinaya or dapat tinananalo, mga ganon. Well, ibigay na natin yan. Pero yung this year kasi, parang meron talaga tayong, parang medyo strong talaga yung ano natin na Yung feeling pwede- na, no? pwede talaga na parang, May laban talaga. parang may laban talaga. Para nakita yun. ng buong Oo, ng yun. lahat kung anong performance. Yes. Halimbawa ako, isa pa sa mga talagang feeling ko talaga merong something. Yung kay Michelle D. Si Michelle Yun, D si kasi hindi Michelle D umabot yan. sa 5 Oo, kaya walang kudaan. Kaya walang kudaan. Pero sa performance sa swimsuit. Oo, bongga. Bongga. Yeah. Hindi natin nakita yung performance sa Q&A. Ito kasing si Atisa, nakita natin. Kaya parang narinig mo yung kanyang mga sinabi. Tsaka ako sa tingin ko talaga, siya yung pinaka-sincere Yes. sa lahat ng kandidata. Kasi talagang, hindi mo Saka masyado ito nga, scripted tinan mo yung sa sinabi tayo niya. and Saka everything. tingnan mo naman yung Siya- gown ni Mexico, yun ba yun? Not anything. Si Michelle na updated din siya sa ex na, parang Nagtanong sabi niya, din siya. Oo. Parang I'm confused, sabi niya. Pero pang isa si Catriona Si ba? Catriona. Si Catriona rin. Bakit wala na bearing yung Parang Q&A. sabi niya, bakit parang wala nang bearing ang, ayun nga, yung question and answer. Alam mo, isa din sana nakakatuwa si Dayanara Torres. Yan. Kahit na matagal na siyang wala sa Pilipinas at talaga namang isa siyang Puerto Rican, after niyang i-acknowledge yung Puerto Rican, Philippines na talagang inano niya na parang, kumbaga, she's rooting for, in a way, for Philippines. Nakakatuwa lang na yung mga to na naging bahagi din ng bansa natin ay makikita mo na nandun pa rin yung pagmamahal talaga nila sa ating Tsaka in-acknowledge Pero- niya na talagang minahal siya ng Pilipinas. Pilipinas. Yes, Pero bago oo. yan, balikan ko lang ang umupong Pinoy judge dyan na si Louie Heredia. Kasi kinikwento niya, kasi ang dami rin nagtatanong sa kanya kung bakit nga parang ganun ang naging resulta. Ang ini-explain niya, wala nga talagang auditing firm na basta kinukuha lang daw yung individual Sino score. nag-audit? Sino nagtototal? Hindi pwede yun. Kaya nga nagkakaroon ng gano'n. Dahil ultimo yung dating Miss Universe, tinatanong niya, sabi, hindi na ako Oy, babalik dyan. bad yan. Di ba? Hindi pwede yun. Sabi niya, lahat ng scores, dahil nakasali siya sa lahat ng rounds nag-judge siya mula preliminary, closed door, ganyan. Pinapaliwanag niya doon sa interview niya kay Diane Castillejo na individually yung scores nila. Basta ang sinisigurado niya, binigyan niya ng mataas na punto si Atisa. Tapos pinapasa lang daw nila. Di, ang tanong ko, Hindi na kanino nila nila alam. pinapasa? Kasi Yun na. mali yun. Hindi po pwede yun. Dapat sa mga ganyan, yung talagang auditing firm ang magka-canvas at ang magka-count ng talagang total Tsaka minsan pa nga, Wala nga yung mga dating pageant, di ba yung mismong auditing firm? Ang Yun, representative, oo, ang ang nagbibigay. nagbibigay, oo. Ito wala, para inabot Wala. lang yung Saka papel. bakit wala? Mahal ba ang auditing firm sa Thailand? Yun na nga ang yung Miss Universe organization itself. Pero mali yun, mali yun, Presidente, mali yun. talaga, kaya nga sinasabing nagkadayaan. Ito nga may meme pa nga na halimbawa, di ba naghahawak ng kamay, yung bago i-announce yung, Oo, yung corona. nakaganon sila. Nakaganon sila si Mexico tsaka si Thailand. Ang meme nakalagay dun sa ulo ni Mexico, ang bagong owner. Tapos yung kay Thailand, ang dating owner. Kaya parang alam na this. Alam na this. Na lalo na pag sa Thailand daw ginagawa. Pero mali talaga yon na walang auditing firm kasi yun yung magsasabi ng ng accuracy at saka na legit yung nanalo. Tsaka siya Yun ang paliwanag ni Louie na nakita na sinigundahan nung Miss Universe Magagawa natin. candidate, winner from Thailand Canada. yan, di ba? And isa pang Miss Universe winner from Mexico din na talagang nakatunganga lang siya habang kinukuranahan yung kapwa niya Mexican. At si Mexico ang kinodaan ni Nawat. Oo. Siya- Oo. Doon Yes. nag-umpisa. Yes, Yan ang kaya nga pinuntahan. Oo. So anyway, Well, pero syempre baka sabihin tayong apat ay parang sour graping pa rin or what. Oo. Hindi naman po, parang ano lang Ako namin. napanood ko ng Hinimay-himay bonggang-bongga lang yan. namin at dahil nga mga nakapanood. Pero yun syempre as yun tayo mga pikon or anything, kinocongratulate pa rin natin Sir kung sino naman ang Puputuni. nanalo. Ako ba, Bicon? pero happy na nga daw si
Oo, si Atisa naman, ay okay naman daw siya sa kanya na palalunan. Na third runner. O, ito another rugbo. Mga Mga Marites, Dayanara Torres at Arbony Gabriel, proud Miss Universe winners na may dugo at pusong Pinoy. At Atisa Manalo, puring-puri ng international beauty pageant communities. Yun na nga, pinagsinmula na rin kanina, na actually, between the two na nag-host, sabi nga ng mga netizen at mga Bioconera, may edge na nga yung Philippines kasi yung dalawang host dyan na may dugo at pusong Pinoy, laging nami-mention si Ang Philippines. Philippines, oo. Sa mga lahat ng mga binabati yung Philippines at talagang ina-acknowledge nila ang husay ng Philippines. Kaya, okay, tuwan-tuwa sila. Pero nakita mo yung itsura ngayon ni Yari? Ang ganda pa rin. Although may mga nang-iintriga sa kanya na May nagpa-enhance na or what. Kasi itong si Arbonay, hindi pa pinapanganak ng manalong Miss Universe. Pwede naman, my goodness. Diba? Pero nakita mo yung itsura ni Dayanara, ibang klase pa rin, oh. Diba? Imagine mo na ano siya? 1993. Oh. Tapos pinanganak at naman that ito time, mga 1998 yata, mga early 2000. Sino ba yun? Wala pa lang ako Si Arbonay Gabriel. Arbonay ba yan? Yung nagsabing, masaya ba kayo? Oo, sa At Thailand. saka si diba? Dayanara sa bansa niya, celebrity pa rin siya doon. Oh, Ano pa yes. siya, showbiz pa din siya doon. Ano siya, meron siyang show, tsaka sumasayaw pa rin siya. Kaya makikita mo yung katawan niya, nasa ano pa Nag-TikTok rin. nga silang dalawa eh. Ano pa din yung katawan niya, pang sayaw pa rin. Dancing queen natin yan Oo. dito, di ba? And sa Puerto Rico nga gaganapin yung 2026 Miss Universe. At Doon na ba? alam ko may dalawang country na Hindi sa nag-back out Mexico. eh. Puerto Rico. Akala ko Mexico, sabi yun. Charot. Si Mexico ay yung owner. Owner. Si Rocha Si ba? Rocha, Ah, na di umano nga ay Yun na. negosyo ng tatay ng winner. Ito, another rugbo mga Marites. Vice ganda, dumipensa sa mga ginagawang post kaugnay ng skandalo at bashing sa Miss Universe 2025. Yes, kaugnay pa rin balita kahit nasa abroad itong si Mime, syempre, hindi ko alam kung nasa ang bansa siya. Basta nung time na nag-Miss Universe, nasa abroad siya, napaka niya, sige pa rin siya ng sige Ano ng siya ng ano? post at nakikialam Updated. talaga sa update lahat at nagre-react talaga siya. Isa sa mga reaction na bash siya ay yung tungkol doon sa performer na si Jeff. Meron Jeff yan. Satur. Isang Thai actor Thai and singer, singer. actor. Oo, na magaling na. Sabi lang na, nag-comment lang naman na siya ng, ano ba yan? Pa-Juliet. Nang ibig sabihin ni paulit-ulit perform ka. Tapos, kinaikumpara pa kay Aljor Abrenica kasi tilinan, yun yung nagpa-falsetto. Ganun ang kanta niya. Ayan o, ang Juliet ng performer ha, sana nagsabi kayo para pinapunta ko dyan si Estel. So, binas siya ng mga fans naman neto ni Siyempre, ayun, na Basa ko rin yan, di ba? Oo, ni Jeff Satur. Na in fairness naman, magaling naman singer siya. Kaya siguro wala silang makuwang ibang mga performer. Nag-perform na siya sa opening, nag-perform pa rin siya doon sa pinakamahalagang portion ng ano. Pero sa history naman ng Miss Universe, Oo, ganun may talaga. ganun. Kung sino Oo. nag-opening, Kaya- siya na din yung... Closing. siya din yung Yung sa nasa highlight. part. Oo, ba? Yun yung Hindi, pero in fairness naman kay Vice, ano lang niya yan, yung, kasi Oo. di ba meron talagang ugali yung mga akla na kapag Miss Universe, lahat talaga Oo. pupunahin talaga. Ano talaga yan, kumbaga, nakatutok talaga Kritik, sila sa Twitter or sa X, tapos lahat na makita nila, para lang entertainment, kung ano Oo, makita diba? nila. O, timo, ay, ang taray ni Mexico, ang taray. Parang yung hanash ni Vice, I think ano lang yon. Baklang hanas lang. Aklang hanash lang ha. na pinunangan ng maraming nagagalit sa kanya kasi yan ginagawa mo na naman, sasabihin mo na naman, excuse mo yan, joke na naman yan. May nga gano'n siya. Pero ako dinipensahan naman, niya sarili niya. Gets ko si Vice. Mm. Alam natin na Ganun Diyos ko, siya. wala lang yun, di ba? Oo, sobrang wala. Kaya lang, somehow, gets ko din naman yung mga feeling fans, ng mga fan nitong si Jeff Satur. Siyempre kasi Oo pag naman, fan ka, oo. siyempre, paano na-open sila? Baka parang feeling nila, ano naman kung siya palagi, kung siya kinuha or ganyan. Yun eh. Well, Baka pakis din naman si Satur. Hindi naman. Siya sa Malamang. Thailand. I think okay naman talaga siya sa Thailand. Kasi ginugol ko na nga, Oo, inano diba? ko na. Nakakaloka yung boses niya. Ganon. Pero, ayun, syempre, pag fan ka talaga, medyo mapiling mo, ano ba, parang wag niyo naman, bastusin, lalo na, hindi naman natin kalahi Kalahi, itong si Jeff. true. Pero again, sabi nga ni Vice,
di kayo, joke lang yan, di kayo, talagang pinatulan din niya yung mga nag-call out sa kanya. Hindi, ako nakaka-relate ako dun sa comment din. Ayun nga eh. Julie, wala ba iba? Sana pinapunta natin. Ako parang aklang komento lang siya. Although, syempre, Oo naman, di ba, fans, pag- At bilang vice ganda, feeling nila siguro, bakit hindi mo gusto yung si Jeff Satur? Baka Oo, gano'n naman, baka gano'n. gano'n naman ang interpretation ng iba. Naman, magaling naman yung idol namin. kaya- Siguro yun naman yung pinanggagalingan ng mga O fans. maaaring, ikaw kung ayaw mo kami, sobrang happy na nakita namin siyang Pero kung sinabi ni Vice na ano ba yung performer na hindi magaling? yun doon. Iba na yun, Pwede performer na. pwede mag-react doon yung mga fans. Bakit mo sasabihin hindi magaling yung iniidolo namin or ikukumpara mo kay Stel? Hindi naman ganun yung sinabi. Pero alam mo, si Stel, nag-reply siya kay Vice. Ganon. Hinahanap, hindi ko lang na-screenshot eh. Pero hinahanap ko na, hindi ko na Anong makita. reply niya? Ayun, parang din siya. Nakipag-joke. banter. Nakipag-joke din niya, parang meme, ganon. Basta na ko yun eh, kaya lang nawala Yung eh. kay Aljur Abrenica na kinumpara. Ayun pala, sinabi pala ni Vice I never said anything Oo, yun nga. about the Sinagot performer. Sinagot niya talaga. Siya mismo Pinatulan niya sinagot talaga yung mga nag-call out sa kanya. Oo. Yan. Tama Nag-init naman. talaga yung ulo din niya. Makikita mo sa Hindi naman post niya, niya. hindi naman niya pinulaan yung talent ni Jeff. Totoo, oo. Ni Jeff? Close kami. Ako nga feeling ko, pareho lang, pag-iintindihin mo, Parang may tama. pareho naman. Ay, hindi mo kasi ma-invalidate yung naging feelings ng mga fans nung Thai singer Teka, wait, yung mga actor. nag-react ba na fans? Mga Thai fans? No, Hindi, mga Pinoy. Oo. Mga Pinoy. Kaya lang, di ba nga, pag fan ka talaga nito, syempre, tapos para may nabasa pa nga ako na parang hindi mo alam kung paano, kumbaga, kung paano na siya ngayon, kung paano siya nag-start siguro, kung Siyempre, paano niya, gaganunin nila yun. kung paano niya pinagsumikapan kung ano yung meron siya. Parang, Hindi, I would understand kung Thai fans kasi baka yung translation. hindi, pero Pinoy. Pinoy talaga. Yun lang. Diba? Okay. Actually, wait lang. Pati yung mga fans nga nila Stel, parang meron din doon na nagsabi na wag na idamay si Stel kasi baka mabas din si Stel. Although nabanggit lang siya ni Vice. Yun lang. Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Mga kamarites, nais na namin kayo imbitay na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali. Pero huwag niyong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Okay mga Marites, ito dire-diretso na tayo. Ay nanay Don. Robin Padilla, good luck ang mensahe kay Aljur Abrenica. At Aljur, napag-usapan din sa katatapos lang na Miss Universe dahil kay Jeff Satur. Ano ba yan? Yes. Nakwento na nga natin yan. Si Jeff Well, eto nga si Robin. Padilla, showbiz naman eh. Siya, sabi naman niya walang usapang politika kaya alisin muna natin yung pagkasenador, Oo. 'di ba? Bumabalik siya ngayon, nagbabalik pelikula siya dahil may collab sila ng Viva Films na magpo-produce sila ng 5 pelikula. Nakatapos na siya ng isa which is yung part 3 ng Bad Boy 3 na malapit na rin ipalabas kasi tapos na nga at kasama niya dito sina Philip Salvador, Dennis Padilla, si Kylie Padilla at saka si Rufo Gutierrez at marami pang iba. Nasisiyahan siya kasi nung makita sila ni Boss Vic Del Rosario, sabi na, sige gawa na kayo ng movie, basta kailangan daw may mga parang part 2 yung mga naging hit movies niya nung araw. Particular itong maging sino ka man na sabi mo kang kinakausap na rin ni Boss Vic, itong si Mega Sharon Cuneta. So, yun lang. Emote-emote siya. 5 pelikula yan na hopefully makasama daw niya dyan sina Ruru Madrid dahil sabi niya na-impress siya dito sa passion nitong ni Ruru na palaganapin ng martial arts na Pinoy. Pakatapos si Coco Martin, si Cesar Montano, and of course, ang kanyang pamangkin na si Daniel Padilla na sabi niya nais niyang pamanahan ng kanyang imaheng bad boy sa showbiz o hindi sa sa totoong buhay. And Ano pa na ba? yung good luck? Ano yung mensahe? Nang matanong sa kanya, nung nandun na kami, Siyempre, matatanong talaga yun. Kinumusta lang sa nangyayari kay Kylie, nung naging reaction ni Kylie sa naging revelasyon ni AJ Raval, kay Aljur, good luck lang ang sinabi niya. Oh, yun. Hindi na Naka-cobre kama ba Actually, si hindi. Robin? Yung outfit niya sa loob. Ano siya, tinanong kayo, siya, bulaklaki na... Yung parang Yun parang parang kumot. Yung parang kumot. Oo, naging Oo. naging Oo. trending kasi yung damit na yan. Oo. Okay. Yun. Ano Pinasuot daw yan ni Mariel sa kanya. Yeah.
Oh, yan. Yes. Actually, hindi lang good luck. Ako nagtanong niyan tinanong ko si Robin kung anong masasabi niya at kung alam ba niya na si Aljur ay may 3 ng anak kay AJ. Sabi niya, ba dapat si Kylie tanongin niyo diyan, sabi niya. Pero hindi, kayo po anong reaction niyo bilang kumbaga naging son-in-law niyo naman. Sabi niya, good luck. Good luck, syempre. Pero ayon kay Robin, nakikita naman daw niya na maayos, okay ang relationship ni Kylie at saka ni Aljur at saka nilang mga anak. Kumbaga, parang sabi niya, parang hindi naman na siya masyadong nagulat, hindi naman siya masyadong Parang na-surprise. knew it coming. So, kumbaga yung pinagagalingan niya siguro ng good luck kasi, syempre, marami ka na ring responsibilidad ngayon. Pero, ayun nga, sabi niya, okay naman sila na, kakausap sila, mag-aayos sila naman sa mga anak niya. Tapos si Kylie parang sa kanya, hindi sa kanya nakatira. Kung hindi, yung bahay nila parang magkadikit. So nakikita daw niya si Kylie, buksan lang niya yung bintana o yung pinto, nakita niya si Kylie doon. Sabi niya, di daw siya sanay kasi payat na si Kylie ngayon. Sanay daw siya na si Kylie, parang macho, maton kasi sabay ko yan martial art, ganyan. Sabi ko, si Kylie nga isa sa mga sexy, hindi nga ako sanay na gano'n Sabi niya gano'n. Yan. So, kumbaga, okay lang siya. Wala naman siyang any negative. Violent. Oo, wala siyang violent reaction. Tingin ko matagal na din nilang alam to. Most likely. At saka nakonsulta na sigurado sa kanya yan. Yun. Good luck. Good luck. Pobre Cam. And natanong nga rin sa kanya kung sino ang sa mga nakaraan leading ladies niya ang gusto niya makasama at nanguna nga sa kanya si Sharon Cuneta at Bina Morales. Dahil nga yun si Sharon dahil nga sa pagsasama nila sa Maging Sino Ka Man. At si Bina dahil sa pelikulang Ang Utol Kong Hudlo. Yun lang po. Wala naman siya. Basta si Mariel, siya na ang last love niya. Sabi niya. Di ba? Lagi pala niya suot Sino ang daw ang pobre first love Cama. niya? Hindi ko na Statement pala niya lagi. Kaya nga tinanong ko yan sabi ko anong bang ibig sabihin kasi nga bilang action star, ganyan-ganyan. Tapos wala lang daw, pinasuot Sa lang Senado kanya. yun Ay, pa lang kanya Sino statement. daw ang first love niya? Hindi Hindi niya ko sinabi. din, Pero, binanggit niya si Bina Morales. Nag-react tayo. Ako ang first love niya. Yan. Pinadefine kasi. Sabi ni Robin, First love ni Bina. first love siya ni Bina. First love siya ni Bina. Ayun, nagusto din niya makasama ulit. Oo, At least hindi si June Nardo ang sinagot Ay. niya bilang naka-angkla ka kay Robin Padilla. naku, Diyos ko. At meron ka pang hugging photo with senator. Yes. Ah. Kaibigan ko yan. Talaga. Pero ako nagustuhan ko na at least He was ang a nangyari, friend. walang about politics. Politika. Kumaga, all about Purely showbiz. showbiz. Kasi magkakaiba na tayo ng mga ano dyan. Iba na yun pag may ganon. Okay mga Marites, bago tayo tapos ng Sanlingon Chismis, salamat po kay Twink. Ano ba yan? Twings! 6.99 Canadian dollars. At maraming salamat kay Lani Chulenko Michel. Yes, Thank salamat you. Lani. Salamat, May basahin ko lang yung ni Twink. Makaraig. Good more night, Wala. Pop 4. I love watching you guys. It's pleasant to start my day watching you. Watching from Alberta, Canada. Si Jackie Louis Herrero. Ang Okay, kikinis na naman. mga- Ang kikinis daw. Ano ba? Okay, Nagbabati na ba tayo? tapos na. Tapos na ba? Oo. Ba yan? Okay mga Marites, busog ba kayo? Yan po isang linggong Chismis!